Home service tayo ka-Teki. Hi, and tatry natin. Tapos naka-on na. So yan. Try natin to. Then on. May display yung monitor. Tapos walang display ang desktop. Ayan, troubleshoot natin. Let's go. Silipin natin yung tingnan ko siya kung mayroon bang sunog or kung ano yung nangyayari. Sa pagkakabukas ko is masyado na malikabok yung board. So tambak na siya. And tinuturo ko dyan, try kong linisin tong RAM. Tapos yung motherboard na rin babasin natin mamaya. Ngayon pagkatanggal ko ng RAM, nilinis ko siya gamit yung paintbrush. Ordinary paintbrush lang yan, walang special dyan. So naglinis lang ako, tinanggal ko yung alikabok. Pero kapag lilinisin nyo yung RAM nyo, make sure na malinis. Yan, so isa sa mga steps yan. Corroded na rin siya, medyo may tama na yung RAM nya dito. Yan, try ko gamitan ng eraser. Yan, tapos gamitan natin siya ng eraser. So ang sikreto dito, ang diskarte is pinapalabas ko yung pagka-gold ng terminal ng RAM. Kasi kapag nilinis mo yan, nagkikintab yan. Ang idea po kasi dito, kailangan matanggal yung corroded o yung pangangalawang ng terminal. Tapos sipatin natin yung kumikintab siya. Babalik siya sa pagka-gold. Ayun, tapos make sure mo lang na walang matitira na dumi dyan sa RAM na yan. Kahit na anong dumi na galing sa tapos make sure lang walang dumi gamit mo ng eraser sa kanya. Kailangan malinis na malinis siya bago mo siya ikabit. Tapos kumikinang at tanggal yung kalawang. Hindi naman maiiwasan na hindi matanggal yung kalawang dun sa terminal. Yun yung mga sobrang lubog na or kinain na ng kalawang yung terminal. Okay lang yun, basta kumintab lang siya, malinis mo lang yung mismong yung terminal nung RAM. At pagkatapos rinash ko naman yung mismong motherboard. So nilinis ko rin siya hindi ko na binaklas kasi mabilisan lang to. Kailangan kasi ng kliyente is magawa siya tapos gagamitin nila kinabukasan. Wala silang magamit dahil tong desktop na to merong importanteng files na kailangan nilang ma-retrieve. Ang masama pa noon, yung setup nila is nandito lang mismo. Meron silang server pero yung pinaka file na kailangan nila is nandito lang mismo sa computer na to. Tapos make sure na tanggal yung power. Yung power niya nakatanggal. Tanggalin ko rin yung power ng hard disk kasi nagto-troubleshoot tayo. Yan, wala na siyang power. Babalik yung power line. Yan, tapos on na natin. May power na. Tapos mali yata ako ng pindot. Yan, and then let's see. Ayun, good. May display na. Ayun, so may display na siya. Dahil tinanggal natin yung hard disk, kaya ganyan yung error. Balik natin yung hard disk. Tayin muna natin. Yan, buting ko lang.
Ang ginagawa ko dito naman kateke is Ayan. Sara tinatanggal siyang ko ilaw. yung power. Para sure ma-discharge. Para safe lang Tapos tayo balik. na hindi ko mada-damage yung motherboard. Tapos yung hard disk, tinanggalan ko siya ng power kasi nagto-troubleshoot lang tayo. So ganun yung lagi niyong gawin, tatanggalin niyo ng power. Inayos ko lang yung pagkakalagay ng SATA power. Tapos yan, turn on na natin. Check natin kung ano. May problema pa ba? Naka-on na. Iyon, may display na rin. Let's see. So, nag-display na. Ayan, nag-load na. Yan, hanggang dito na lang yung vlog ko. Tapos, ang gagawin ko na lang next is lalagyan ko ng thermal paste to. Babaklasin ko itong processor, itong heatsink. Tapos lilinisin ko din, lalagyan ko ng thermal paste. So hanggang doon na lang. Kung gusto nyo ng mga ganitong service, chat me, contact me lang. So ganun lang yung ating tutorial. Thank you, Ateki. Bye.